Magandang umaga po sa ating lahat. Ang aking morning devotions for today ay mabasa po siya sa mga taga-Pilipos. Basahin ko po siya sa chapter 1 hanggang verse 1 to 30. Panalangin ni Pablo sa mga taga-Pilipos. So bago ang lahat, Lord, thank you Lord for the life. Thank you Lord for the life of my employers. Thank you Lord sa part na to. At thank you Lord po sa Bible na aking guidelines sa aking buhay, at let your will done po sa aking buhay at sa mga manunood po. Now ito'y aking munting channel ay ito po umpisa sa mga baguhan po. Naway pagpalain mo po lahat ang mga makakanood nito at sa mga ginagamit mo po for your glory. Lord, I pray protection sa kanilang lahat at sa lahat po ng aking mga kapatid magulang sa Pilipinas. In Jesus' name I pray. Amen. Naulan po pero okay lang. Meron naman siyang meron naman niya. Panalangin ni Pablo para sa mga Pilipos. Si Pablo at si Timothy na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Pilipos, kasama ang mga obispo at mga Jugyano. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa panalangin ni Jesucristo. Panalangin ni Pablo para sa mga taga-Pilipos. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naalala na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula sa unang araw hanggang ngayon. Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagsimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos din hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Matuwid na aking isipin ang gayon tungkol sa inyong lahat sapagkat kayo'y nasa aking puso. Yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya ng aking mga tanikala at pagtatanggol at papapatunay sa Ebanghelyo, sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa pagmamahal ni Kristo Jesus. Idinalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa, upang ang iyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo, na mapuspos ng mga bunga ng katwiran sa pamagitan ni Jesucristo ang kaluluhatian at kapurihan ng Diyos. Ang mabuhay ay si Kristo. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Anupat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretertoryo sa mga iba pa, at ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking tanikala ay lalong nagkaroon ng katapangang ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. Tunay na ipinapangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit. Yan. At sa paikipagpaligsahan. Yan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig, palibhasa'y nalalaman na ako'y itinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Ngunit ipinangaral ng una ni Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan na ang hangarin ay dagdagan ng hirap ang aking mga tanikala. Ano nga, kahit sa anong paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay ipapahayag si Kristo, at sa ganitong nagagalak ako o sa ako'y patuloy na magagalak, sapagkat nalalaman ko na ang kahinatnan nito sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at ang saganang tulong ng mga espiritu ni Jesucristo, ayon sa aking lubos na inaasahan
at sa pag-asa sa anumang at hindi ako mapapaya kundi sa buong katapatan sa gaya ng dati. Gayon din naman ngayon, dadakilain si Isus sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat sa ganang akin ang aking mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ako ay mabuhay sa laman, ito'y maging mabunga pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin, sapagkat ako ay naipit sa pagitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Gayunman, ang manatili sa laman ay hindi kailangan dahil sa inyo. At sa paniniwalang ito, ang aking nalalaman na ako'y mananatili at magpapatuloy sa nakasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya, upang sumagana ang inyong mapupuri kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng muling pagharap sa inyo. Ang inyong lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa Espiritu, na may isang isipan, na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. At sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway para sa kanila. Ito'y tanda ng kanilang kapahamakan, ngunit ang kaligtasan na ito ay mula sa Diyos, sapagkat ang inyong ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang pananampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yamang taglay ninyo ang gayon ding pakikipaglaban sa inyong nakita sa akin, at ngayon nabalitaan ninyong tungkol sa akin. Ang salita ng Panginoon. Di po ba? Ang sarap po ng salita ng Panginoon. Sabi po nga po dito, sapagkat sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ako ay mabuhay sa laman, ito ay magiging mabunga pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi alam kung alin ang aking pipilian. Di po ba? Totoo po ito. Minsan, pag wala po tayong problema, ay ayos lang yan, di na ako magsimba. Ganun ba? Pero alam nyo ba, ang pagsisimba is one way of, ito po yung tinatawag ng group service. But ang totoong simbahan po tayo, yung ating puso. Ang laman ba ng ating puso is bulok o hindi. Alam nyo po, hindi na po natin bigyan ng mga paligoy-ligoy. Ang ating karakter po sa isang tao, dalawa po yan, evil and good. Kung ang devil ay ang nagiging lumalabas sa buhay mo, ang mas malakas sa iyo si devil. Pero pag ang kabutihan ay nakikita sa iyo, siyempre si Jesus Christ, hindi po natin yan maikakaila. Alam na alam po natin mismo sa sarili natin. Kahit hindi po tayo sabihan ng ating mga nakakasama or mga kapatiran o whatever, alam na alam po natin. Ako po, sigurado po ako, kay Kristo po ako. Bakit? Kasi nawala na lahat ng aking pera, nawala na lahat ang aking mga akala kong kaibigan is still standing in the words of God. Bakit? Ito po yung totoong buhay. Alam niyo po, nung hindi po ako natuto, halos lahat ng kaibigan meron ako, pero alam niyo, ang nawawala yung aking salary. Nung nawala yung aking mga kaibigan, alam niyo po, ang galing ng pag-aaral sa aking buhay ng Panginoon. Bakit? Naranasan kong may kasama, naranasan kong walang kasama, naranasan ko ng may katamtamang kasama, at naranasan kong napakaraming kasama. Alam niyo po, sa pagpipilian na po, ang the best po, ang number one sa akin is wala akong kasama. Bakit? Kasi nakakapagbasa ako ng maayos at ina-analyze ko yung salita ng Panginoon.
O kung may mga namimit man ako ngayon is glory to God, dahil alam niyo po, yun na po yung bunga ng aking pagsusumikap sa pagbabasa. Dati po, hit na hit ko yan. Ako pa yung nagsasabing, ayan na naman yung mga nag-evangelize. But nung ako'y talaga tinawag ng Panginoon, alam niyo po, hindi ko na po mabago yung aking habits. Kahit pinagsasabihan ako ng kung ano-ano, alam niyo ang sagot ko, thank you and God bless you. Yun po, alam niyo po, pag nasa Kristo ko na po, mawawala yung inggit pag talaga talaga. Kasi maraming Kristiyano pero inggitera pa rin. Ayan. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay tumaray ka na. Ayan. Alam niyo po, pag totoong Kristiyano ka na po, nawawala na po yung inggit, yung galit, yung competition, yung panlalait, or whatever. Tandaan niyo po, lahat po ng negatives is kay devil. Kaya kayo po ang nakakaalam kung saan kayo. Kay Lord or kay Satanas. Alam niyo, wag na po tayong magmaang-maangan kasi alam po natin kung saan po tayo nakatayo ngayon. Lalo na po yung mga nagsasabing siya ay Kristiyano, ay hindi po yan makikita sa ngawa. Nakikita po yan sa paggawa, lalo na po yan sa pakikisama na hindi sa congregation. Madalas dito pag ang congregations is maraming worshiper, yung tumutugtog, magagaling sila na. Pero alam niyo po, tandaan niyo po, ang pinipili ng Panginoon is yung mga mababang loob, yung walang-wala. Matatandaan niyo po yung isang balo, 'di ba? Ang dami nilang utang, ang natira na lang sa kanya is isang kapiranggot na arena at saka ano. Alam niyo bakit? Dahil sa kanyang inuna niya ang Diyos na yung sino ba yun? Basta may propetang lumapit sa kanya na bigyan mo ako ng ganito. Diba? Hanggang sa binigyan niya, dumali yung tinapay hanggang makabayad siya sa utang. Kaya kayo po na may utang, naku po, magbayad na po kayo. So hanggang dito na lamang po at have a nice day. Ito po yung ating paglaanan, ang Biblia po, dahil ito po yung perfect na guidelines. Wala po kayong makikita yun sa kapitbahay, sa kaibigan, o whatever. Dito lang po, kung gusto nyo mabago po ang inyong buhay, basahin nyo po to, isabuhay nyo po, at ipahayag din para po may marami pa pong makakatuklas kung anong tunay ng kabutihan ng salita ng Panginoon. So, have a nice day. Bye-bye!